Salamat sa inyo, ha. Salamat sa interview na hindi ko magagawa sabihin sa iba. Dito ko lang nasabi yan. Kung di nyo ako tinanong, nasa loob ko pa rin yan hanggang ngayon. Ako nga pala si Brother Jerry mula Tansa, Cavite. Nag-church ako dito sa Lot JM Gulma. Mahabang panahon na. Kasi dati talaga ako, rin ngayon, sa media naman ako. Sa church. Paano daw yung ushering smile ni Kuya Dati Jay? kasi buo yung ngipin ko, kaya medyo nahira ako. Pogi pa rin naman. Sige. 1999 ka lumipad ng Japan. Ano yung reason mo bakit ka napunta dito? Trainee ako dati, intercompany. Meron kaming company sa Cavite. Ngayon pinadala kami dito para mag-training. So, kasama ko yung ilang mga engineer na galing sa outside the company. So, nag-training kami diyan sa Honjo sa mga cellphone. Nakasama ko nga daw si Sister Reggie. Kasabay ko yung nagpunta dito 1999 August. So doon, after ng aming kontrata, 1 year and a half, pinauwi na kami. Bilang technician kasi ako doon, bumalik na ako sa company. Yung mga engineer, sila Sister Reggie, kinuha sila ng trabaho sa Tokyo bilang mga engineers. So doon, natapos na yung kontrata. Pero meron pa kaming 8 buwan na visa. So, nagkaroon kami ng idea dahil sa mga kaibigan nating mga Pilipino na why not di nyo gamitin yung visa nyo natira para makabalik kayo ng Japan. So, ginawa namin yun. Nag-re-entry kami. Nakakuha naman kami ng re-entry. So, nasakay siya na kami sa Pilipinas. Hindi alam ng company, nag-usap-usap kaming apat. Apat kami noon eh. Bumalik tayo ng Japan dahil may visa pa tayo. Sayang din niya, makapagtrabaho tayo. Pero may contact na kami mga Pilipino na sasambot sa amin. So doon, nagbalak na kami ng babalik sa Japan. Bumili ka ng aming sariling ticket, binili namin. So yun, nagpunta kami dito. Nanuluyan kami sa kaibigan namin. For how many months, wala kami trabaho. Kasi wala nga naman kaya siya kami papasukan. So mga 3 to 4 months, wala kami trabaho. Pinapakain lang kami ng aming kaibigan. Yan. Minsan may arbito, 2 beses ang linggo. And then one day, meron mga kaibigan ng Pilipino nag-alok sa amin ng trabaho. Pasok kami maintenance, parang gano'n, sa golf course. Yung mga yung mga member ng church, Lot JM Gunma. Yan, hanggang sa, yun, dumating kami daw nag-decide kami na sumama sa kanila. Ako, napadestino ako sa Tokyo Golf Course. Maintenance, natapos kami ng damo. Kahit ano paggawa doon, pupunto ng puno, basta trabaho maintenance sa golf course. So doon nagsimula yung buhay ko, nung pangalawang balik ko sa Japan. Dati as a trainee, tapos doon, as a pangkaraniwang mamaya, nagtatrabaho sa Japan. Bakit ako nakarating ng Gunma Lot JM Church? Dahil may mga kaibigan kaming Pilipino nagbabasketball. So, niyak kami ng kaibigan namin na magbasketball para malaman ko din kung saan sila nag-church, ibang mga Christian. Eh doon, nagpunta kami doon sa basketballan. Sabi, nandyan yung pastor. Sabi, ganyan. Maaaring makilala siya. So, habang nagbabasketball yung mga kaibigan ng Pilipino, siyempre, meron akong hinahunting eh. Kung saan ako mag-church, di ba? Kasi Christian na nga ako. Lumapit sa akin yung isang lalaki na simple lang naman siya. Parang madalim siya i-approach. Pangkaraniwang nagbabasketball ba? Sabi ko nga sa kanya, sino ba ang dito? Sinasabi nilang pastor. Kristiyano ka ba? Hindi ko alam. Yung palang tinatanungan ko, yung talagang pastor ng JF Gunma. Natawa siya, sabi niya, Kristiyano? Oo, ako Kristiyano nga ako. Kasi ako yung pastor nila dito.
Kaya si Pastor Monty, hanggang ngayon di niya malilimutan yung aming tagpong gano'n. No, naghaharap ako ng church at natanong ako, siya pala yung pastor na sabi ko, Kristiyano ka ba? Matutuwa si Pastor Monty pag naalala niya yun. Nung time na yun, kuya, anong na-feel mo nung sinabi niya na, oo, ako'y Kristiyano ako? Siyempre nakakaya naman. No? Parang, siyempre di ko alam na siya pala pastor. Kasi ano siya parang, madali siyang i-approach, parang gano'n. Normal na ano lang, mga ano niya, hindi siya formal na formal. Kung titingnan mo sa ibang ano. So doon, sinabi niya, meron kami church dyan sa Saki. Pumunta ka kung sundin ka namin. May mga kaibigan po sundo. So yun. Alam niyo ba, ang apartment namin, sa Honjo pa. So siyempre, wala man ako sasakyan. Nagbabike lang ako. Binabike ko yung hanggang Honjo, hanggang dito sa Saki. Dadaan ako dyan sa tulay na mahabang-mahaba ng Honjo. Minsan malakas yung hangin. Bababa lang ako para itulak yun. Hanggang dito. Almost siguro mga 1 oras mahigit bike ako. Para makapag-church na ako. Kasi sa Pilipinas, Christian ako. Nakakatuwa po na malaman na ganun kayo ka-devoted mag-church. Tsaka yung parang passion nyo talaga na maghanap ng church, lalo na, di ba po, parang wala masyadong kilala dito, ganun. Tapos, nung time na yon parang hindi po ganun kadaming mga Christian dito sa Japan. So, parang, timing talaga po ni Lord na natagpo nyo si Pastor sa basketball court. Kasi, sa Pilipinas pa lang, nakakilala na ako. Sa Panginoon, halos sa buong pamilya kami. Nagsimula yon dahil sa tatay ko. Yung minsan, nasa abroad siya sa Saudi. Nabasa yung Bible na maliit na back and forth, sabi niya. Ngayon, dumating yung panahon na umuwi na siya, meron siyang kaibigang Kristiyano na sundalo. Sundalo kasi siya Sabi niya, Bible study sa bahay niyo Then, tumawag siya ng pastor. Siyempre, yung mga anak niya, bata pa lahat. Upo kayo dito, may Bible study, may ganyan. Siyempre kami, takot kami sa tatay ko. Dalo yun hindi ka pwede umangal doon pag doon, sa panahon na yun, nagkaroon ng Bible study, weekly hanggang sa pinatanggap kami sa Panginoon, ang intindihan namin, ang kaligtasan ino-offer ng Panginoon Jesus. Halos sabay-sabay kami magkakapatid tumagaw sa Panginoon. Maliban lang sa nanay ko. Kasi yung nanay ko, magagawa yun doon sa Catholic Church. Pero nakikinig siya ng Bible study. Pero nanay ko, kami tumanggap na sa Panginoon. Siya, tumanggap pero half-hearted nga. Ibig ko sabihin, sa umaga doon siya sa Katoliko. Sa hapon doon sa born again. Pero hindi namin siya pinilit. Naya namin siyang kusa, magsabi sa kanyang sarili niya na dito na lang ako. Which is, talaga nakita ko naman sa nanay ko yung gabi-gabi nagba-Bible reading yan. At almost 1.5 years siguro. Siya na mismo yung nagsabi na ayaw niya na doon. At dito na ako talaga magbibigay ng buhay ko sa born again Christian. Hanggang sa nakita ko yung kanyang devotion, siya yung nagsasara ng tindahan namin. May kaming tindahan sa palengke. Sabi niya, sara natin niya kasi linggo ngayon. Ganon. Alam ko na mayapa siya na talagang devoted sa Panginoon. Sa Japan naman, siyempre, sa biyaya lang ni Lord, ako nabubuhay. Totoo po. Hanggang ngayon. So, mula noong 2000 hanggang 2026, sa biyaya lang ng Panginoon talaga. Sa maraming pagsubok, problema, naranasan ko maraming bagay. Minsan di niya ako ginutom. Maraming walang trabaho, pero ako may trabaho. Yung pag-iingat niya, grabe. Nandun yung talagang divine protection niya sa akin. Paano niyo po na-handle yun? Kasi syempre nakakatakot po. Wala tayong pamilya dito sa Japan, ganun. Walang malalapitan agad-agad, di kagaya sa Pinas. Yun po. Paano niyo po siya naharap
napakahalaga sa isang Kristiyano na meron kang family, sa church family na kinabibilangan mo. Sa church talaga, sa pamilya ng Diyos, nandyan yung kanyang divine protection, nandyan ang biyaya niya. Kung hindi ka aalis sa kanyang kalooban. Nandun lahat. Doon ko naranasan na gagawa ang Diyos ng paraan at gagamitan niya maraming tao, especially mga kapatiran, para tulungan ka. Mula sa pagsamba mo, dati nagbabike lang ako, may sumusundo na sa akin. Praise Ganon. God. So may mga panahon na kinukulang tayo financially, ganyan. Siyempre, yung habag ng mga kapatiran. At tumutulong sila. Kung wala kang trabaho, nagmamalasakit sila na makapag-offer mula sa iba. Sabi nga ng salita ng Diyos, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Lalo na pag nag-iisa lang kayo. Kaya napaka-importante na meron kang pamilya ng Diyos kasama mo mga kapatiran na doon ka talaga namamalagi. At meron kang talagang panahon para sa Panginoon. Doon po sa mga napagdaanan nyo, ano po yung hindi nyo makakalimutan na ginawa ng kapatiran? Yung lungkot pag nasa abroad ka, di ba? Lungkot na mawalan ka ng mahal sa buhay. Hindi ka na basta makauwi, ganun. So naandoon yung comfort. At doon makikita na may mga kapatiran talagang nagmamalasakit, higit pa sa pagtingin niya sa isang kapatid. Nandoon talaga yung comfort, talagang hindi ka iwanan. At susuportahan ka nila sa lahat ng aspeto na pangailangan mo. Hindi lang emosyonal, kundi nandoon din yung pinansyal. Doon mo makikita rin na iba-iba talaga yung damdamin ng isang tao. Isa yun sa mga talagang hindi ko makakalimutan. Kasi pag nawala ka ng mahal sa buhay, buhay yun eh. Hindi yung basta may babalik. Yung mga bagay na material, pinansyal, may earn mo naman yun eh. Pwede ka magtrabaho, maggabaro ka lang. Pero yung buhay, hindi mababalik yun. Ano yung encouragement mo sa mga nakarelate sa buhay mo, Kuya Je? Una sa lahat, kasi tayo naman nakakilala sa Panginoon na maaaring dumating ka sa panahon na manghihina ka, lalabas ka sa kalooban ng Panginoon, pero alalahanin mo ang Diyos natin, hindi siya nagtatakwil. Hindi siya namimili anumang kalagayan o anumang bagay na labag sa kanyang kalooban na inisip natin parang hindi na tayo worthy, di ba? Pero ang Diyos natin, mahabagin, mapagmahal. Ang kailangan lang niya sa atin, muling lumapit at magpakumbaba, aminin yung kasalanan. At ang Diyos natin ay buong puso kanya yayakapin. At huwag kang aalis sa pamilya ng Diyos. Patuloy kang magpakumbaba, maging tapat. Patuloy kang magpagamit sa Lord. Sa mga pinagdaanan mo, Kuya Je, ano po yung, kung meron man po, ano po yung pinanghawakan nyo na promise sa inyo ni Lord? Yung parang hanggang ngayon, tumatatak pa rin siya sa puso mo. Yung ganun. Oo. Sa maraming mga promises ni Lord, hanggang ngayon, binabanggit ko sa akin prayer. Kasi ang salita ng Diyos talaga makapangyarihan. Yung Psalms 23. Kasi sabi doon, the Lord is my shepherd, di ba? I shall not want. I shall not lacking. He makes me lie down in green pasture and lead me to the quiet waters. And He restore my soul. So mahaba yun. Nasa ulo ko nga yun eh. At doon, napakaganda sabi ng Panginoon bandang huli. Sa panahon na tayo ay lumalakad sa madilim na panahon ng buhay natin, hindi niya tayo iwan. Even though we walk to the shadow of valley of death, we fear no evil because His staff and His rod, they comfort us. And He prepare a table before us, before the presence of our enemies. Ganon siya kabuti na ipapakita niya sa maraming tao na ikaw ay anak niya. Na pagpapalain ka niya na hindi nila inaasahan mangyari sa iyo. Ganon kanya itataas at itatangi. And then sabi sa Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sobrang comforting nung Psalms 23, Kuya, no? May times ba na lumayo ka or gusto mong lumayo kay Lord? Yung parang naapektuhan yung paniniwala mo at pananampalataya mo dahil sa mga pinagdaanan?
Meron. Noon nga, noong nagkwento sa inyo kanina, 2003, 2004. Noon nasa golf course na kami, nagme-maintenance na. Siyempre, iba-iba yung kasama mo. Bagamat mga Pilipino, iba noon, hindi naman sila mananampalataya. So, siyempre, malayo sa pamilya, at nakatira din kami sa loob ng golf course. Meron kami doon tirahan. So, wala ka namang kasama doon. Halos mga lalaki lang. Pagdating ng hapon, kami-kami din lang. Siyempre, yung mga kababayan natin yan, mga nauna sila sa akin eh. So, sanay sila sa Japan. So, minsan, meron silang panahon na umaalis ng bahay. At sabi ko, saan kayo pupunta? Ganyan. Sabi nila, sumama ka sa amin. Lalabas muna tayo. Parang gano'n. So, yung una, siyempre, bilang mananampalataya, hindi mo tayo sumasama sa gano'n. Hindi rin ako sanay sa gano'n. Opo. Tumatakas ako. Nagtatago ako, tulog-tulugan ako. Pero makukulit, siyempre. Tapos, ang lalaking tao pa yung kasama ko. Kaya kanila akong buhati palabas. Ganon. Dumating yung panahon na talagang madadaig ka ng tukso. Bagamat ayaw mo, sabi nga, di ba, yung environment, malaki talaga impact doon sa magiging buhay mo bilang mananampalataya. Kaya napasama din ako, minsan, napasama ako mag-umise, ganon. Siguro mga 1 taon kalahati, doon lang talaga umikot yung aking Christian life. Kasi walang church malayo. Opo. Wala naman din talagang mga kapatiran na sabihin natin totoong nag-church o nasa Panginoon. Hanggang sa napasama din ako. Pero hindi ako ganun, meron din limitasyon sa puso ko. Meron din limitasyon. Kasi nandiyan yung banal na espiritu na magko-convict sa'yo. Na almost yung aking Bible, may dala akong Bible. Nasa higaan ko yun, nasa ulunan ko. Yung binilang-bilang ko, 1 taon kalahati ko hindi nabasa. Nasa ulunan ko lang yan. Inaalikabukan. So, sa tingin ko, parang ito na yung panahon na na-backslide. Yung, wala na akong nagawa. At nakita ko doon yung kapangyarihan ng Panginoon dahil isang araw, pinauwi na kami ng Gunmo lahat ng amo namin. Sabi doon na kayo, para bang hinugot ka ng Panginoon Diyos doon sa ganong buhay mo. Ayun, nung nasa Gunmo na uli ako, yan siyempre malapit sa church. Yun, nakapag-church na uli ako. Nakabalik ako dito, 2005. Nakabalik uli ako ng .gm Gunma. Tapos doon po kayo nag-start sa media or as Hindi pa. ushering. Marami akong napasok na All around. Oo. Noon, si Pastor Monty nagtitrain ng LTC, leadership training. Naging second batch ako noon. Second batch, year 2006. Marami na tulong sa akin ng pagtuturo ni Pastor. Na-equip ako doon na hindi ko naranasan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, attender lang ako, ganun lang. Pero sa Japan, lumago ako dito. Kung paano magpagamit sa Panginoon. At paano rin mag-handle ng Bible study. Bagamat nung trainee ako, nagtuturo-turo din ako kasi siyempre may background na ako eh. Pero hindi ko alam kung paano. Basta mag-share lang ako. Bukas-bukas lang na kasama ko sila si Sister Reggie. At ang Diyos naman, hindi niya tumitingin sa yung kakayanan. Kahit na gano'n na yung level ng panampalataya natin, pag minsan may tayong ipapagawa ang Diyos, gagamitin ka niya. Magsalita ka lang. Paggamit ka lang talaga. So yun, dito sa church, sa GM, nagsimula ako bilang isang ushering. Sa ushering, iba yung dyan. Siyempre, nakapronta ka dyan. Di ba ako sanay mag-bis ng mga pol-polo, ganyan. So doon rin ako natuto. Maraming paghubog sa akin. Yung pagiging mahihain ko. Mahihain ako nung araw. Pero dito sa church, nakapag-MC na rin ako. Kaya nakapag-opening prayer. Kahit doon minsan sa malaking mga ibang lugar, sa Chiba, magugulat ka lang, gagamitin ka na ng Panginoon. Mag-opening prayer ka, Brother Jerry. Eko, ano yan? Anniversary ng .gm. Wow! O, sabi ko, okay ba ako yan? Hindi, ikaw namin sa inyo yan. Kaya, alam mo yung buhay Kristiyano, talagang hindi mo expect talaga na gamitin ka ng Lord. Ibigay mo rin the best mo. Opo. Paggamit ka lang. So, ushering hanggang sa nagpasok din ako ng ngayon nasa media ako. Pero nasa budget ministry pa rin ako dati. Hanggang ngayon, budget ministry. Pag music naman, kasama din ako ng music. Nagkakalikot ng mga equipment. Akala ko nag-worship lead ka. Pero nung minsan, pag merong anniversary sa GM,
Nag-backup singer din ako. Wow, sample. Nung araw yon. Siyempre, tumagal na nga ako dito. Marami na rin ako natutunang ministeryo. Minsan nasa sa maintenance. Ako na yata yung pinakamarami napasok dito. Kaya pag sinabi may meeting, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ganon. Ikot na. Oo. Gusto ng church. Marami akong na-experience talaga sa church na to. Ano po yung pinaka memorable niyo na experience sa church? Since madami na po kayong na-experience, ano po yung hindi niyo makakalimutan? Isang bagay na tumatak sa akin, noong bago pa lang ako sa Lot GM, yung unang building. Siyempre, wala akong masyadong kilala. So, may gawain sa Mother Church. After ng service na umaga, lalakad na yung music ministry at saka yung ilang kapatiran pupuntang doon. Practice yata. So, ngayon, siyempre ako, parang gusto kong pumunta roon Gusto kong makapasama doon. Wala namang masasakyan. Puno na ang lahat. So, biglang sabi ni Pastor Monty, Jerry, gusto mo sumama? Sumakay ka na dyan, Yung bang gano'n, yung gusto mo sumama, tapos may magayakag kagad sa'yo. Hindi mo in-expect na, salamat. Salamat po, Pastor. Pero hindi ko nasabi ko, Pastor, yun. Natuwa lang talaga ako na pinasakay ako. Yung bagay na yun, malaking halaga sa akin. Parang nalulungkot ka, pero nandun yung grasya ng Panginoon, yung habag niya. Nakita niya kasi yung damdamin natin Sabi ni Pastor Monty, sumakay ka na dyan, sama niyo si Jerry, yan. Kasi bago pa lang ako noon. So yun, natuwa ako. At alam ko na si Lord yun. Kasi nalalaman niyo yung mga bagay na gusto natin. Napaka-timely talaga ni Lord, Kuya, Kasi maliit na bagay para sa iba, malaking bagay na para sa atin. Hindi nila alam kung gaano ka laking bagay para sa atin yun, noong time na yun. Ano yung pinaka-mahirap na napagdaanan nyo sa church? Sa bagay, ang paglilikod sa Panginoon, mahirapan ka kung ito hindi mula sa puso mo. Pag ito ginawa mo na mula sa puso, mahirap man, kakayanin. Sa church naman, sabihin kong nahirapan ako, kasi nag-aral kami ng homiletics Siyempre, hindi ko ako maalam sa mga ganun. Parang natuturete yung utak ko. Hanggang sa, yun, hindi man namin natapos yun, pero doon ko naintindihan na kailangan natin lumago muna sa Panginoon bago natin ma-reach yung mga bagay na yan. Kaya tayo nahihirapan. Kailangan natin lumago muna. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen. Yung naman yung ating gusto na malaki kagad, mahirapan tayo. Kailangan natin magsimula sa mababa, sa maliit. At darating yung talagang time ni Lord. Dating mahirap sa'yo, magiging magaan. Paano po yung sa family niyo, Kuya? May mga pinagdaan ba kayo? Kasi malayo kayo sa isa't isa, di ba? Ano po yung mga pinakamahirap na napagdaanan yung pamilya? Noong una, nung mga bago ako sa Japan, di pa uso yung di pa masyado yung cellphone. Ang ginagawa namin noon, mga card na kinakaskas. Oo. Binibili namin yun. Siguro mga 800 isa. Mahal din yun, Mahal din. Isang lapad, mga 10, 12. Malakas sa pera yon. Kasi pagka nakapagkwentuhan ka, bigla maputol, kaskas ka na naman. Ganon. Tapos sa lugar namin, doon sa train ako, konti lang yung telephone booth. Sa may 7-Eleven, Family Mart, pipila ka dyan pag maraming mga Pilipino. So, kaskas ka lang ng kaskas. Minsan, wala ka namang pambili. Di pa tulog ka na lang. Hindi ka makapag-usap. Tumatawag ka, tapos wala naman sumasagot. Di ba, meron time na ganan. So, alis ka na kasi may nag-iintay So, masakit sa damdamin. Kinabukasan na lang, ganyan. Matitisim na lang. Ako naman, panatag din ako sa Lord. Kasi, yung asawa ko, Christian din siya. Nakasama ko siya, nakukwento ko na yung love life, no? Maganda naman siyang ikwento kasi ang Diyos ay naging dahilan, sentro para siya makakilala. Nakasama ko siya sa Korea, tapos sa trabaho, yung kanyang trabaho, ako yung gumagawa kasi technician niya ako. Yung mga engine niya, gagawin ko. So, hindi ko alam kung ano yung susunod pang mga bagay. Doon na nagsimula yun. Isang araw yung nanay niya nakasakit. Kailangan ipag-pray, ganyan. Sabi ko, ipag-pray natin. Gusto mo, mag-Bible study sa bahay mo. Doon nagsimula na ang nanay niya pumunta sa church na inatinan ko. Sinama namin. Ano na kami noon, engaged na kami. Doon nakakilala yung nanay niya, pati siya tumanggap sa Panginoon. At later on, siguro 1 year and a half, namatay yung nanay niya. Yung asawa ko nga, si Lenny. Naging Christian na siya. Simula lang doon sa sa paggawa ko ng mga engine niya. Wish-wish. Oo, gano'n.
At panati ako sa Panginoon dahil ano naman siya, nagpapagamit siya sa Panginoon hanggang ngayon. Ano siya, Bible study, active din sa church yun. Gano'n na po kayo katagal dito sa Japan? Simula ako pumunta rito, 1999 eh. 2 dekada at kalahati megit na yun. Mga 27. Grabe. Paano niyo po nakayanan yung gano'n? Kasi nandyan nga ang Panginoon. Maliban na humiwalay ako sa Lord, siguro hindi ko na alam. May ibang pamilya na o nasa kulungan na. Hindi ko alam. Pero ang Lord natin, parang agila siya eh. Sasakay kanya sa kanyang pakpak. Medyo, siyempre, may mga panahon na mayroong lungkot. Maging asawa ko nalungkot. Pero ang comfort ni Lord, yung kanyang grasya, yung kanyang biyaya nga. Kaya nga ako sa biyaya ni Lord nabubuhay. Totoo po. Una sa lahat, talaga yung family ko, malaking suporta sa akin. Yung buong pamilya, Christian. Maging mga bayo ko, naging Christian din. Pati mga hipag ko. Yung nag-Japan nga ako, hindi sila tumitigil na nangapsa sa akin. Mag-church ka dyan. Nung ako nasa Lot GM, andun yung support nila sa akin. Kaya, ganong kabiyaya si Lord sa buhay ko. Mga bagay dito sa Japan na minsan, hindi ko rin gusto mangyari, pero nililigtas ako ng Panginoon. Maraming panahon, sa 25 years, napakarami, napatotoo ko sa Lord. Ang sikreto lang doon talaga yung huwag kang bibitiw sa Panginoon. Kung ano yung sinimula mo sa Kanya, saan ka nang galing, kung paano ka tinawag ng Panginoon. Pero darating kasi yung time na malalamig ka, out of focus ka, madadala ka ng environment, ang God nakaalalay pa rin sa atin. Handa niya tayong yakapin para yung alibugang anak. Basta bumalik ka lang. Kasi si Pedro, di ba? Peter, bagamat nagkasala siya, bumalik siya. Si Judas, nagkasala, hindi siya bumalik. Alamin natin, ano ba yung standing mo sa Lord? Paano ka ba niya tinawag? Ano ba yung mga kabutihan na ginawa ni Lord sa buhay mo para makalimutan mo siya? Salamat talaga sa Panginoon. Intact pa rin ka ng pamilya ko. Sumweldo ka na ba? O, di ba? Kasi pag wala yun, naisip ko rin nung araw para si ito no? Para na, minsan, pag wala kang trabaho, na pressure ka, di ba? Magpadala. Pero napagtanto ko na isang bagay nito na sabi nga sa Diyos, all things work together for good. Amen. Pinagsumpaan mo yun sa altar kayong dalawa, di ba? Sabi, sa hirap man o ginawa, magsasama kayo. Huwag lang sa hirap o sa ginhawa lang. Way pala ni Lord. Na kamustahin ka, di ba? Siguro mayroong mga ganun pagkakataon sa buhay ng mag-asawa na nasa abroad tapos karoon ng gap dahil financially, magkakalamigan na. Maganda rin yun. Na misang kulitin ka na asawa mo kasi napopokus ka sa pamilya. Di ba? Kasi kung wala yung pamilya, minsan magbabara-bara ka na lang. Wala kang goal. Tatamarin ka, wala naman akong papadalhin. Pero pag mayroon ka talagang gustong suportahan o nakasentro yung financial mo, na merong mga kailangan, kikilos ka talaga. Kuya Jack, kanina na-mention mo nung, di ba, nag-work po kayo sa golf course. After po nun, nakauwi pa po ba kayo sa Pinas nun? Hindi na. Hanggang sa ngayon. So, siyempre, maganda yung trabaho namin doon eh. Dire-diretso siya. Pero pagkatapos noon, 2004, 5 ganyan, bumalik kami ng Gunma, wala ka nang makakuhang dire-diretso yung trabaho kagad. Napasok ako sa sa mga arbaito, sa mga gawaan ng mga piyesa ng pachinko. So dyan, maraming kapatiran, nakasama ko rin sila. Mahirap ang buhay noon. Pag wala kang sakyan, di ka makakapunta sa isang lugar sa may arbaito. So gagawin mo, makikisakay ka lang. Meron pagkakataon, pag sumakay ka, mababayad ka rin sa kanila. Pero okay naman yun kasi parte yun eh. Trabaho ka siyempre. Pag gasolina ka rin. So maraming panahon ganon, taon din ang binilang, at nabuhay ako talaga sa biyaya ng Panginoon. Minsan may trabaho, minsan wala. Pinagkakasya ko lang kung ano meron ako. Binabudget ko lang. Minsan negative pa ako dito. Wala akong kailangan magpadali. So, ang Diyos naman, nagbibigay talaga siya ng, naglalagay siya ng mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Minsan naranasan ko, wala akong pambayad sa apartment eh. Lalo na nung nag-isa na lang ako kasi nawala na iba kong kasama. Sa biyaya talaga ni Lord, kahit ulit-ulit di ko pa sabihin yan. May-ari ng apartment ko titiran, Pilipina, asawa niya po. Napakabait niya. Bagamat ang aking yung sa apartment, di ba may listahan, nakabait ka ba? 1 year late na yon. Dahil yung tinirang ko, mga dati pang mga Pilipino, kaya utang nila, nag-iutang ko rin. Sabi, Jerry, itong listahan mo dito, isang taon ito na late ha. Sige, next time, July ngayon, next time, August ka na, okay kay August. Pero August yan, hindi ngayon, August yan last year. So, 1 year late mo, ha? Sige, ganun ka bait siya. Pero siyempre, si Lord yun. Alam ko si Lord yun. Sa habag niya lang yun. So, nabuhay ako sa ganon hanggang sa walang arbaito, walang ganyan.
Sa bahay lang ako. Merong kapatiran, no, nagsama sa akin. Pumasok ako sa sa mga gawaan naman ng piyesa ng Subaru, yung isang rito maker ng car sa Japan. Hindi ko akalain na magtuloy-tuloy ako doon. Yung Bucho ng Kaisya. Nahabag sa akin. Kasi nung una nasa ako Haking Kaisya. So hindi maganda yung treatment sa akin na Haking Kaisya. Merong ma-deduction na masyado malaki. Kasi alam niya na yung aking diba, kalagayan. So nakita ng ng Bucho ko, sabi ko, alis na po ako. Siyempre malungkot ako, nakita niya na nagagambaro naman ako, di ba? Nakita niya, sabi niya, Jerry, dito ko na lang pumasok sa Kaisya. Sa Kaisya ko. Pero hindi ko na inintindihan kung bakit niya naging Kaisya yun. Kasi siya yung Bucho. Sabi ko, sige po. Nagpatuloy ako doon. Sabi niya, simula ngayon, dito ka na sa akin. So, nagdiretso ako doon. Hanggang umabot ako doon ng almost 14 years. Wow. Sa biyaya ni Lord. Na hindi basta maranasan ng isang Pilipino na hindi naman siya talagang permanente sa Japan. So yun, sa malaking isang malaking himala ba para sa akin. Doon ko natapos yung pag-aaral ng anak ko. Dire-diretso ko, di ba? Natapos yung elementary high school hanggang mag-college na. Natapos siya dahil doon sa mahabang panahon na yun. Pero siyempre, sabi nga, lahat ng bagay may katapusan. Natapos din yung panahon na yun. Ang Panginoon, di siya sumitigil ng magandang buhay, magandang bagay para sa atin. Dumating din yung COVID, no? Siyempre, mahirap ang COVID. Opo. Tapos, nawala na tayo ng trabaho. At gumagawa pa rin ng Panginoon. Nakapag-arbite pa rin ako, maging sa mga hatake, 3 years din. Pero seasonal lang naman siya. Pero andun pa rin yung biyaya ni Lord sa akin. Ang malaking biyaya ni Lord sa akin, yung mga bagay na hindi mo akalain na ililigtas ka niya. Yan, ililigtas ka niya sa mga, yung minsan namasyal kami, no? Iyak ko ng kaibigan namin, kapatiran na rin sila. Mamasyal sa Tokyo. Sabi nila, Jerry, sama ka sa amin, ha? O, dito tayo sa van. Punong-puno kami noon. Nag-wrong parking yung isang kasama namin, na driver. Wrong parking, alam pala sa Tokyo, mabilis ang dyan. Pulis. Siyempre, aabahin ka ng pulis, yung question ka agad. Sabi ng pulis, ba't kayo dito pumarking? Hinarangan talaga kami sa gitna. Sabi, nasaan yung mga nyo? Sino pa kayo? Itong plate number ng van nyo, Gunma. Ba't ginagawa nyo rito? Mahigpit dyan sa Tokyo. Nasaan yung mga nyo, alien card nyo, ganyan, passport nyo. Siyempre, sila, di ba? Ipapakita nila. Hanggang sa dumating na sa akin. Sabi sa akin, ikaw, Oji-sang, nasaan ang mo, agent card mo. Sabi ko, ay, sorry po, guminasay kasi naiwanan ko. Yun, sabi ko ganun. Sabi nga, pag hindi mo patay mo, kahit yung kamatayan, pag hindi pa talaga kamatayan, hindi pa mangyayari ang lahat, kung hindi loloobin ni Lord. So, sabi ng pulis, ilabas yung alien card mo. Sabi ko, iwan ko nga. Hanggang, wala, hindi lang ako tumitingin sa kanila. Pinag-aaralan nila yung aking magagawin. Kung ano pa moves meron ako. Habang nakaupo, o mga talba ako, o Patagal. Pinag-aaralan talaga nila ako. Psychology, parang Grabe, no? Grabe. Kaya, biyaya ni Lord, sabi, sige, mag-ingat na lang kayo, Wow. Sabi kayo pupunta, Asakusa ko. Asakusa. Ayun, nakarating naman kami sa Asakusa, pero kabado ako. Oo, sabi ko, praise God. Pagbaba ako ng van, siyempre, ingat na ingat ako. So, ganun yung kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, sa pamagitan lang talaga ng panalangin, ano bagay na gusto nating gawin, pagkatiwala na yung mga request natin sa buhay, kung ito'y kanyang kalooban, at tayo napapasako, gusto natin mangyari. Gagawa siya ng himala sa atin. Maraming panahon, niligtas ako ni Lord sa ganyan pagkakataon. Marami pa akong naranasan na para bang hinugot ka ni Lord sa gitna ng akapahamakan na ayaw mangyari sa iyo. So yun yung dalawang Marami pa yung panahon na kinakailangan na magbawas ng sa Japan, di ba? Foreigner na talagang hindi mo talaga andito. Pwedeng manatili. So minsan nagtatrabaho kami ganyan sa Arbite, sabi. Diyan, may malaking bus dyan kasi nagsalita yung bata, taga Baguio, sabi niya. Meron dyan sa labas. Mga nagtitingin ng meron ba kayong magandang passport mo, alien card nyo. Hanggang sa nagpanik na yung maraming tao. Kasi ang dami trabaho doon, talaga sila undocumented. So ako, kasali na rin ako doon sa tatakbo. Ang Diyos yung talagang humikilos sa buhay ko. Talagang ang sikreto ko doon, talagang pinagkatiwala ko sa Panginoon, ito ba'y panahon ko na? Ito ba'y kalooban mo na?
Mangyari na lang yung kalooban mo. Pero gagawa si Lord ng way. Sabi nga sa salita ng Diyos, di ba? Sa lahat ng bagay, especially sa mga tukso, bibigyan ka ni Lord ng pagkakataon makatakas. Andun yung kanyang pamaraan. Kaya may paraan si Lord doon. Pinatago niya ako sa kesame. Kisame? Oo. Talaga? Paano Oo. kayo nakatago sa Makit kami kisame? doon. Para kami mga sundalo doon. Gumagapang. Talaga po? Oo, sa pagitan ng ganyan lang kababa yun. Hala. Para sundalo kang gumagapang ganyan. Doon kami hanggang tanghali. Siguro mga 3 oras kaming hanggang dito sa parang dingding. Doon kami pumasok para magtago. Huwag kang gagalaw. Oh. Kasi meron silang hit detector. Ah, Kahit nasa grabe. likod ko ng dingding, makikita ka nila. Grabe no kuya. So may pinaglaanan talaga sa'yo si Lord dito. Kasi grabe yung mga nila eh. Pero hindi ka na yung parang Ah, may paggagamitan ka talaga dito sa Oo. job. May purpose may talaga. purpose si Lord. All things work together for good. Mm. Pangit man to, o hindi maganda sa ating paningin, hindi gagawin ni Lord na maganda Amen. isang araw. All things work together for good. Minsan, hindi natin maintindihan, di ba? Mm-mm. Ba't nangyari sa akin to? Bagay ba ako dito? Karapat dapat ba to? Maluluha ka minsan. Meron kang time na gusto mo nang sumuko Oh. o nahihirapan ka na sa sitwasyon mo. Mm. Pag pinanghawakan mo yung all things work together for good, Mm. para sa lahat na nagmamahal sa Kanya, maalis yung bigat Mm. at pag-aalala mo. Isipin mo na lang na pangit man to ngayon, dahil si Lord ang makapangyarihan, alam niya yung mangyayari sa'yo. Pagkatiwala mo lang, sumabay ka sa kanyang gustong gawin. Siyempre, darating yung sa isip mo yung, hindi ko talaga inisip tong ganitong buhay. Opo. Yung parang, ba't ako napalagi sa ganito? Mm. May trabaho naman akong maayos, Pilipinas, di ba? Bakit ako nakarating dito? Opo. Bisa may dumating pagkakataon, gusto ko nang umuwi, pero wala kang magagawa. Kaya umiyak ko sa Panginoon, Lord, kailan ba mangyayari yon? Parang magkaroon ng payapa na rin ako, payapa ng pamilya. Pag hindi pa talaga kalooban ng Panginoon, meron siyang talaga, assignment ba, parang meron kong gustong gawin si Lord sa'yo. Pagkakaanin ni Lord yung mga bagay na yan. Totoo po. Pagkaanin niya. Pero, meron din panahon na magtatanong ka pa rin sa kay Lord. Kasama din mo sa buhay yun eh. Nais nga ni Lord, magtanong ka sa Kanya para maibigay niya yung kung ano yung kasagutan niya sa iyo. So, ang Diyos talaga, napakabuti niya. Hindi natin maarok yung kanyang gagawin sa buhay natin. Kung saan level, paano ka lang sa kanya talaga. Pakumbaba ka. Kung nasa anong bagay ka ngayon, meron ka. Ano mo lang yung, maging good steward ka lang. Kung ano meron ka ngayon. Kasi, pag pinagkatiwala ka ng Panginoon, sabi nga, pagkatiwala ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka niya sa malaking bagay. Amen. Sa lahat ng ginagawa natin. Kung sa pamilya naman, maging faithful ka lang, faithful. Kung may asawa ka, maging faithful ka lang sa kanya. Ang Diyos talagang hindi niya hayaang mawasak yan. Faithful ka sa Panginoon, maging tapat ka rin sa pamilya mo. Walang sino man, minsan merong mga taong sabing, mag-iingat ako, di ba? Apo. Pero ang totoo niya, hindi mo kayang ingatan sarili mo. Mare, yung sa nakikita mo lang ngayon. Pero hindi mo hawak yung future mo eh. Ang totoo, nag-iingat sa atin ng Diyos. Kaya hindi ko masasabi na nakauwi ako at nakaligtas ako sa isang lugar na hindi ko gusto. Na ako ang may gusto, akong sa kakayanan ko lang yon. Ito ay sa kapangyarihan ng Panginoon. Di ba, nakikwento ko sa inyo kanina na marami mo pagkakataong nangyari sa akin yun. Dahil ako yung gumawa ng paraan, naging wise ako, dahil ako nakauwi ako, pero hindi ko pwedeng sabihin yun. Kasi, kundi dahil sa tulong ng Diyos, kung wala siyang way para ako makaalis sa isang lugar, hindi mangyayari yan. Hindi ko pwedeng sabihin, akin yan. Bagay yung mga bagay na sa pamilya ko na hindi pagkakasunduan, minsan papagitna ka sa mga usapang pamilya, di ba? Nasabi mo, ikaw yung naging dahilan para magkasundo. Minsan sabihin natin, tayo yung tumatayo bilang breadwinner, minsan ganyan. Pero
hindi mo pwedeng ipagmalaki yun kasi lahat ng bagay galing sa Panginoon. Eh. Amen. Yung kanyang biyaya lang ang pinagdaluyan para sa iyo. Para iba, makinabang, iba naman makabalik sa kanilang normal na buhay, ganyan. At ginamit lang tayo. Ginamit na ako ng Panginoon. Kuya Je, ano yung ipinagpapasalamat mo sa mga kapatid natin sa Panginoon? Dito sa Gunma. Apa. Talagang, hindi nyo man ako tanongin, gagawin ko talaga yan. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa Diyos, no? Sa ating Panginoon Jesus dahil siya talaga yung pinagmulan, no? O siya yung source talaga ng buhay natin. Ako, yung buhay ko, this Japan. For almost 25 years, more than 25 years, na ako ay nakaranas ng kanyang biyaya. No? Sa hirap man o ginhawa, dito sa church talaga, ito yung naging second home ko na. Salamat sa Panginoon sa kanyang divine protection, yung provision niya, yung kanyang walang sawang pag-abot sa akin sa lahat ng panahon. Na hindi niya ako iniwan, hindi pinabayaan. Hindi pinagkulang, talagang nandoon niya yung kanyang kamay. Sa buong miyembro, higit sa lahat kay Pastor Monty. Una sa lahat kay Pastor Monty. Dahil nakilala ko siya, sabi ko nga kanina sa basketballan. Simula noon, nakapag-text na ako. At nakaka-attend ako dito. Na marami akong nakilala. Salamat ako sa lahat ng mga nakasama ko noon, mula noon. Yung iba naman dito, wala na. Wala na sila dito. Pero yung mga nandito, patuloy ako magpapasalamat sa kanila. Sa lahat ng mga pastor natin. Pastor Jeb, yan. Pastor Jeb. Mga nakasama ko rin yan sa mga panahon na nag-aarbaito kami. Lahat ng leaders ng Gunma. Sila Sister Helen, yan. Sister Reggie, yan. Kasama ko yan. Simula pa. Marami. Yung sila Shari, mga matatagal na rito. Sister Helen. Yung mga nasa core group, lahat ng mga core leaders. Na hanggang ngayon, kasama ko pa rin sila sa core group. Sa budget ministry. Andiyan sila lahat. Sila Sister Mary Ann sa prayer ministry. Salamat sa inyong buhay. No, sa lahat ng miyembro, sa lahat ng mga leaders ng iglesyang ito. Naging, ko rin sila, yung busa, no? Naging huwaran ba? Kasi may mga panahon na manghihina ka rin eh. Pero salamat sa buhay nyo, mga kapatid. Dahil naging source ko din kayo ng kalakasan. Sa lahat ng mga nakasama ko sa mga Bible studies, sa paghayo, napakarami kung dapat pasalamatan. Naging bahagi ng buhay ko. 25 years na. Maging yung mga hindi naman sa Gunma, sa church, sa Itama, gano'n. Sa Central. Salamat sa kanilang buhay. Naging mabuti sila sa akin. Kahit alam nila na ganun yung kalagayan ko. Kung pagtitiwala ba, yung chance na binigay ng Diyos sa akin, na mahirap mong makita sa ibang organisasyon ba, sa ibang church. No? May pagtatangin kasi ang tao. Pero dito, talagang nakita ko yung support ng kapatiran. At marami akong natutunan, no, na hindi matutunan sa labas. Yung na-develop yung ating karakter. Kaya salamat kay Pastor Monty sa kanyang pagtuturo. May mga pag-aaral tayo ng LTC, ganyan, na malaking bagay yun. Kaya, yung gusto magpagamit sa Panginoon, no, huwag kayong magdalawang isip na
umattend o mag-aral, no? Kasi doon kayo matututo mula sa scratch. Pero ito yung chance ni Lord, no? Itong chance na to na ma-develop yung sa lahat yung skill mo, kung meron ngayon. Pati yung anointing o yung kakayanan na yung bagay na meron tayo na iniligay ng Diyos sa atin na katangi-tangi sa bawat isa. Papalabasin ni Lord yun. Gagamitin ni Lord yun kung magpapagamit ka sa atin, sa Kanya. At patuloy kang magsisik sa Kanya. Yung handa yung sarili na minsan meron pagtitiis, di ba? Meron kalungkutan. Minsan meron kang struggle sa kasama mo, maging sa church. May mga ganun panahon darating yan. Pero alalahanin mo, isang pamilya lang tayo dito. May mga talagang yung sabihin natin, iba-iba yung karakter ng bawat pamilya sa church. Pero tayo tinawag para mag-iisa. At yan ang iingatan natin, mga kapatid, no? Na huwag tayong magpadala sa ating emosyon. Kasi dapat kung tayo papatuloy sa Panginoon, napapasakop na tayo sa Kanyang Espiritu na maging mababang loob. At nagpapatawad. Dahil lahat tayo naman ay nagkakasala, nagkukulang. Kaya salamat sa buong pamilya ng Love the Harvest, Gunma, na di ko kayo malilimutan. Kung na tayo, minsan kung dumating yung panahon, hindi ko kayo makakalimutan kahit sa Pilipinas. Tuwagin niyo lang ako, message niyo lang ako. Kung meron kayong gustong abutin o magagamit niyo, gusto niyong pagawa na hindi niyo kaya gawin, handaan mo na ako tutulong. Kung may lakad kayo, kasama niyo rin ako. Di ba? Kasi alam ko na one day, itong ginagawa natin sa lugar na ito, hindi ito para dito lang. Sa araw, darating yung pinagkatiwalaan natin ng Panginoon sa maliit na bagay. Ilalabas niya tayo sa malaking lugar, sa malaking misyon. At doon, sabi ko kanina sa mga kasama ko sa Corona, na dumating sa panahon na yung media ministry, meron isang malaking project sa Pilipinas. Magkaroon ng banding, paano simulan yung yung ganitong pagpa-program, paggawa ng video. Dumating yung panahon ganun. Kasi maganda yung naging pundasyon. Hanggang sa lumago na. Kaya hanggang sa dumating panahon, mga kapatid, hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit. Makabalik ba ako ng Japan o hindi na. Pero isang bagay lang ang aking tinitiyak. Kung kayo manatili sa Panginoon, makikita tayo sa langit. Doon, wala na doong hiwalayan. At masasabi mo ng Panginoon sa iyo, welcome, good and faithful servant.